RU 1188. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:18. Alright, buksan ta ang ato nga programa, ang ato nga Nuda Veritas. Good afternoon sa ato mga suki na ito magatig paminaw o kumusta man mo. Init kayo, no? Onya, ibig ka in traffic karon pagtugbong nako na lukong ko sa traffic diring dapita sa uptown. Muna nga na dilatar ta sa pag-abot dinhe nya nuntan pagyud sa kainit sa ato nga palibot. Nisamot gyud ang kainit. Ambot og ngano kay nahi vehicular accident karon nga naa diri una gamay sa overpass o I think usan ni sa mga hinungdan unya niabot man diring dapita sa overpass ang pagaginod sa dagan sa ato mga sakyanan ambot og unsay rason, no? Dinhira man ta kutob sa Radyo Ultra, so kining naasiguro hinungdan, naasiguro rason nga wan ato bakit henceforth naitabo ang heavy traffic. Now, sa di pa ta padaingan to sa unahan sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon, ako lay paybaw di kaninyo nga kini atong programa mabati lang ni katulos o sa kasimana kada Lunes, Miyerkules o Biyernes. And so karong adlaw kay Biyernes man, Friday, so mao ni katapusang episode sa katulo kahigayon sa usa ka semana nga mabati ninyo ang programa nga Nuda Veritas. So may hapon para sa atong mga suki. Now kadtong dunay mga pangutana, duha ang inyong kapaingnan. Silbing dito mo padulong o adto mo magapadangat sa inyong mga pangutana. Primero, dawaton nato pinaagi sa Facebook, no, sa Radyo Ultra. Ikaduha, naatay contact number nga maoning mosunod 0917-704-3210. Okay? Ako lang sublion kay araw nga dili ta maglibog. 0917-704-3210. So kung magpadala mo og pangutana pinagi sa cellphone, mao na nga number. O kung panalitan naka-internet kamo nining mga panahon, pwede diha sa Facebook makita ninyo ang ako programa. Unya dayon ang mga pautana diha nato ipadala sa Facebook sa Radyo Ultra. Okay? Ni apagyoy mga panugo nato. Aduna tay YouTube channel. Nakakita ka na ba sa YouTube nato? Na-post nimo? Good. Okay. Kini nga naatay YouTube channel sa Nuda Veritas. Kanang ato ang Nuda Veritas YouTube, ma-access na to, mabuksan sab na to, pinaagi sa pag-type ning musunod. Ato ipahilo na ni kay kasagan ra ba sa atong mga naminaw karon mga bungol-bungol na ang uban kining gaduka-duka pa kay basin o gapahuway pa sila. Ang uban galungag na karong kamuting kahoy, naglungag na og kining kalabanghan nga saging kanang hapit na mahinog, so labi gay na, no? Og namotoy gasaan na kuhatdan ko og snack na iniabot diha, char na iniabot na ana snack ba wala gatod og snack tungod pud siguro sa traffic mo to hinungdan. Oo, nya init ra ba kayo. Okay, ako man tong gi-instructionan nga dinhi mo lahos kay dito sa Pikas busy kay nga itong mga kaigsunan. Okay? Nala, sige.
buksan ang ato ang YouTube, pinaagi nimo sunod para mabati ninyo ang ato ang mga discussion previews sa atong programang Noda Veritas. Okay? So, dirita i-open, pinaagi nimo sunod, Noda Veritas CDO. Ako balikon ha, i-type lang Noda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo ni ana, mogawas dayon ang tanang mga episode sa Noda Veritas program. Okay? Pili lang mo sa mga topic, mga discussion. Unya usa sa kung invite na ko nini si Chari kay basig na ay mga problema niya ba, na ay mga pautana. So open lugar tanan na Char. Oo. Ini usahay mga problema nga di ginato ni mahibawan. Kalit lag butho ba? Oo. Okay, nala sige. September Virgo, may una na to katagaan og pagtagad, pautana. Noda Veritas. Hi Sir Frank. Hello. Maayong hapon nimo diha. Kadawat ka na 47. I hope nakadawat ka na. Okay. 15,000 man ta na pero huwat-huwat lang mo. Kay ihapon pa ang nabilin. Alright. Noda Veritas. Hi Sir Frank. Magpauban ako ang igsuon sa duli kay naa siya'y ireklamo taga Mantikaw ni siya. Pwede ba mo direct adto didto nga way appointment? Yes. Modalikat ka lang dito. Ang unang opisina nga inyohang anaan sa Duli, Department of Labor, naana sa taas, no? Sa uptown, at bang sa nganlan ta lang para nga makatabang ta guidance sa ato mga hingtungdan. Na at bang sa Macdo, uptown. Na i-building diha nga murag tulok ka anda naman siguro. May bawaan nimo diha kay na may gwardyas ubos, mautana ka lang. Now, pag anak nimo diha, mautana ka lang na kay i-file nga mulo. So tudloan kag unsay buhaton. Ang primerong opisina nga mudangop ka gumikan sa problema sa labor, mao ang SINA nga opisina. Unsa maning SINA? Single Entry Approach. Na ay tao diha nga i-detail kada adlaw, no, kada adlaw diha mismo sa ang opisina, og ang iyahag katungdanan mao ang pag-receiver sa mga mulo, mga reklamo kabahin sa labor. So dito ilista ang imong pangalan isip usa ka complainant. Ang mga detalye bahala na si kadang desk officer sa SINA ang mga note ni ana, especially ang inyong contact number o address o ngalan sa maong kompanya. Dili na dangtan og semana ang hingtungdan nga kompanya nga mao inyong gireklamuhan. Padad-an ka na og notice og magpahibaw ang mao nga opisina sa Department of Labor Unemployment pinaagi sa Single Entry Approach Office kun SINA nga naa kamoy conference nga himuon uban natong kompanya og ikaw. Naay pitsa, naay adlaw ug unsang orasa kamo magahimo og usa ka conference. Ang conference mao na ang pag-isgot sa mga preliminary o pag-validate sa mulo og reklamo ug unsay posibleng resolusyon sa mao nga problema. Ang first role sa SINA mao ang pagpaninguha nga ma-resolve ang mao nga problema. So usually sa primero nga meeting di gina masulbad diretso, no? Masulbad ka na sa second meeting kay maingon man nga ato ning resolbahon sa sunod. May ning nag-ilhanay ta, so mao ning hangyo sa reklamador, mausab ni ang counter proposal sa mao nga kompanya. Unya sa sunod nga meeting inyo na ngandam ang tanan. Usually mao nang standard nga pagabuhaton diha mismo sa SINA, Single Entry Approach. Bago ka na siya nga programa, mga 20s, no, 2020s man siguro na kuno ako masayop. Arod nga sa makusapa di ni mulahos dito sa arbiter. Kay may tabo kun mulahos kini sa mga arbiter nga opisina, magpunsisok ang mga
mulo og reklamo gikan sa atong mga trabante mapuno. So dinhi sa ubos nga bahin kanang gitawag natong opisina sa SINA, plansahon, pangitaan og solusyon. So naay settle na nga usa sa mga maisip na to nga junior arbiter nga naa diha gi-assign sa SINA nga opisina. Sila ang manglimbasog. Sa ato pa dako pod ang ilahang role. In other words, kung ikaw mo gitugyanan diha sa SINA, kung wa kay inota karisma sa pagsulbad sa maong nga problema, unsa may mitabo, maggahi-gahi na sila. So, unsa may solusyon? Ang buhaton sa in charge sa SINA, pikpik sa abaga, amicable settlement. Nga naman, para masulbad diretso, kapoy ba kayo kung magsinumbungay? Kay mag-hire ka mag-abogado. Although diha sa labor, diferensya sa ubang mga korte nga regular courts ang natong ang bot nato ipasabot kay diha sa labor dili trial type hearing. Oo, they are more on writing pleadings ang ipahigayon diha mismo sa Department of Labor kun sa unsanay sa arbiter. Walay dili ingon nga trial type nga magpresentar og ebidensya, mag-cross examine, mag-direct examination, etc. Dili ingon na. More on pleadings or manifestation, memorandum nga ipadala dito sa arbiter. Ang arbiter sa susamag bahin, igo lang pun magbasa. Dili siya magpangutana sa abogado. Although, ang mag-prepare sa mga document, mga abogado. Pero dili kini trial type nga proceedings, dihang dapita sa arbitration. Sa arbitration branch nga ang magalingkod na diha, mga abogado, murag mga fiscal. So, magkagasto kagyapon, no? Muna nga diha sa SINA, sulbaron rin na, aron nga dili ka magkagasto. Kapaningkamot na sila nga masulbad, kay kung makagasto ka, lugi ka. Ang imong claims butang ta panalitan, 20,000. O kuhaan pa na sa abogado, gambay na lang. Pag uli ni mo sa imong balay, gibayran ka, basin o sobra lang as 10,000. Gamay kayo. So, ang ato bang paningkamutan nato nga sa first level pa lang, diya mismo sa dole, sulbaro nato ang problema. Okay? So, to reiterate, ang opisina naa didtong dapita sa uptown at bang sa Macdo. Na diha ga kanang tikaw-tikaw na may gwardya, mag-inquire ka lang diha mismo sa ubos. Okay? Sige. Salamat ha. Ang pangutana ni ini Nuda Veritas September Mao si September. Ikaduha nga pangutana gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Pilay interest, Sir Frank, if dili ka mobayad sa interest sa imong ayuta? Depende sa inyo nga sabot. Depende. Tanawon ang contract. Because usually, under the contract, obligation and contract, ang ipatong for the use of money is 12% per annum. For the use of money. No? 12%. Di na din kung may bao, o pila ang porsyento may tungod sa transaction sa yuta. So, dihang bahay na, ako gatuo ko, confident ko, nga kanigong issue sa interest o penalty. Dili ni basta-basta verbal. Giconsider kini nga questionable ang provision or sabot og dili in writing, ilabi na kon may tungod sa interest o penalty. Sa lagtod ka pagsulti, kining imong pangutana, siguro I suggest go back to the contract because this is all about interest. Ang klaro sa atong balaod nga ang interest or penalty should be made into writing.
Meaning, ang creditor dili makademand for further interest for the use of money if it is not included or found in the contract. It should be in writing. Mauna ang absolute nga rule, ilabi na kung magdiban ka og interest for the use of money. So, reviewon ninyo ang contract kay basig tuwa dito sa last page unya hanap-hanap na unya gakalibangan pag yun sa ukok na ang mga litra na mga buta dili na nato na masabtan. So maglabad imong ulo og pila. Di ba? Ina na lang. Kung panalitan din nyo ma-recover o mao nga contract, maghangyo ko. Atuan nimo katong tigpaningil nga naa ka bay kopyas contract. King ako hanap man. Unya gikalibangan pag yun is ok-ok. Di na ko mabasa ang pipila ka mga litra. Mag-sharing na dayon mo, and thereafter, you'll be able to come up. Nga mao dinhi ang atong obligasyon may tungod sa interest nining pagbinayaray sa yuta. Okay. Sige, ayop na pick up ninyo, nakuha ninyo ni Mr. Rodney Rock'n'Rolla. Unsa pa? Unsa naapaylain nyo nga pangutana? DXRU YouTube channel Noda Veritas, DXRU Radio Ultra 1188 YouTube channel Noda Veritas. Okay. Na naka-indicate man di ay po diri tanawalan ninyo sa diha sa inyong Facebook, ha? No, sige. Diri in the meantime samtang magapabot ta sa dugang mga pangutana atong pagpakli na ko dire, nakita na ko si Pope Leo XIV ni adiri sa kuano bago na tong Santo Papa, daghang kayong gadahom nga si Tagli ang makasulod pero wala man sa maniha. Wala gyud gabali-bali ang mga pamilya sa Bulwa, Balulang og kaswagan, gipasagdan lang tungod kay daghang adik sa ilang mga barangay sa Manioy. Niya diri sa Facebook Kikang Oy o Clarix Oy, wala gyud gibali-bali ang mga pamilya sa Bulwa, Balulang ug Kauswagan, gipasagdan lang tungod kay daghang adik sa ilang mga barangay. Mo ba? Ang iya pong picture din imrog adik, no? Sige. Nay na karon pa nako ni na basa. Amo to kisiga himo-himo nini. Okay, kadot. Sige, atong huwatan nato og basin og dunay pauntan gikan sa atong mga suki nato nga mga tigpaminawan. Tanaw nato basig na address pika sa Good day. Your will be due sa National Home Mortgage. Good day, your housing loan. Grabe yun sila magpaybaw, no? Kuha mo gani sila, automatic ba sa machine? Oo. O sa kibalo, impas na. Bida ning mga tawa na. Sige. Thank you. So far, walay pangutana gikan sa ato mga tigpaminawan. There is a 0917-704-3210. Okay. Ni rin ni abot. Gapaningil na po sa billing sa Globe. Hay. Kapoy yung gaya ni nga dagatang utang charoy. Di gay maayo pag utang-utang ta. Oo. Kay makakita ta nga kinsa man niya. Wa man magpakita sa dagway. Sos! Abi ni mo kinsa. Maningin lang maday. Okay. Nala sige, saon taman. Nga inana magyud ang ilahang mga negosyo. Di gina mapugan. Di gina mapugan. Diyot lang ha. Alright. Doon na tayo lain nga tukion din walk-in ni nga pangutana. No? Para sa ato mga
suki na to nga mga tigpaminawan. Sa bago pang nakabukas sa radyo nga naminaw dinhi sa atong Loda Veritas program, akong ipibaw diha kadinyo nga kining atong Loda Veritas program mabati lang ni MWF. Okay? Dili ni kadadlaw sa tibuok semana silbi. Dili ni siya ang mahinungdanon mao nga kining mamino mo Monday, Wednesday ug Friday. Diha inyong maklaro ug kining masundan ninyo ang atong programa, ang Noda Veritas program. Okay? Katulura muna nga mahinungdanon kini subli-subli ni kay basin og di na hinuon mo maminaw. Di ba? Experience ta man madunggan nato pilitan Lunes. Okay? So gatuo ko o gatuo kamo nga kada adlaw pag Martes gusto kamo makadungog pagbalik. Dabi pag abot sa Martes the following day wa na ninyo mabati. Natagam na dayon mo patug-tugang programa di mao abi na kog naa. Ase? So importante ang pag-notify unsang adlaw mabati ang programang Noda Veritas. So kining atong programa mabati kini matag adlaw nga Lunes, dayong Miyerkules o Biyernes. Dumduma lang, tabang lang og dumdum kay aron pod nga naamoy guide kay experience man ako ni. One time dun sa kaprograma na gustuhan ako gamay pa ko, naku gwapo galing ni. Na kuan na hibaw-an nato mo ng adlaw. So ga-expect nga sa sunod adlaw, next day, same time, na di naman nato madungog. Kay once a week ramad ito. Aya pata. So, importante yun nga magpahibaw unsang adlaw madungog. Ilab na kini programa nato nga Noda Veritas. Okay? Good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo, diadapita sa Lumbia. Nagtanaw ko no siya dining atong pagpadagan sa ato nga programa. Alright. Diri na dayon ta sa walk-in nga pangutana gikan sa atong mga suking tigpaminaw. Diyot lang ha. Sir Frank, balido ba ang pagbaligya nga didto sa barangay Himuon pinaagi sa barangay official? Gwapo ni nga pangutana ba? Kini. Nangutana siya nga balido ba kuno ang pagbaligya nga ipaagi dito sa barangay pinagi sa barangay official. Okay. Ang tubag nini pwede balido. Mo ba, Frank? Yeah. Now, usa lang nga kondisyon. Kay ang atong standard road og magbaligya ay sa yuta, buyer and seller man ang present diha. Diba? So at that very moment, kung nakanuna ka mo nga isangit din dapita sa barangay, mas maayo kay maisip sila nga saksi sa mao nga transaksyon. Kay diha mismo sa absolute deed of sale, kinanglan manggod nga naay witness, naay mo saksi sa mao nga transaksyon. Aside sa spouse nga mo affix, diha mismo sa absolute deed of sale sa ilang perma, no? Isip usa ka spouse, importante man kaayo marital consent. At the same time, witness po siya sa netabo nga pinalitay. Kini karon kung atong ipaagi sa barangay, bugat na hinuon o samot. Kaya ang barangay gigamit na to nga saksi, witness. Ang usa lang katiman-an nato nga inunta pamaagi sa pagbaligya sa yuta nga atong ipaagi diha mismo sa barangay. Atong timan-an og di nato limtan. Ipanotarize lang yun sa abogado. Ipanotarize yun. Importante yun kayo, ilabi na kung magiskot kita o propiedad. Ilabi na kung magiskot kita sa di kantidad real property. Nga naman,
Kay ang kaso o magkinaunsa, mangliso atong tornilyo pag-abot sa tukma nga panahon. Naiuban diha maglalis, naiuban diha magreklamo, naiuban diha magreklamo kay gisugnog-sugnuran sa istorya sa mga paryente. Di ba? Sumubarog ang inyohang deed of sale nga gipatabangan o gitabangan kamo sa barangay tungod kay notaryado ang mao nga document. Nganuman, unsa advantage sa makadaghan kung notaryado ang ato ang mga dokumento. Ma-deed of sale man o unsa ka diha nga sale diha, basta lang notaryado ang mao nga private document, mahimong public document or public instrument nga magamit og dawaton na sa korte silbing usa ka ebidensya. Madawat kana. Whereas kung kanang inyohang sabot nga gisaksihan sa atong mga barangay official, kung dili ka na ipagi nato sa notaryo, wala abogado nga mag-notarize na ana, bali garbage na siya, ilabi na kung magkakaso na kita may tungod sa pagpanag-iya sa yuta. Nganuman, tungod kay ang usa ka document nga dili ngani notaryado, giisip ka na siya nga private document. Sa makadaghan, nag-istorya nako nining mga butanga. Ayop, timan-an ninyo ang akong ipistorya kay saya magyug kayo, magkakapagaw na kong istorya. Bililhon ang tanang ipamulong nako. Tagay lang og bilin ninyo. Busa, ingon ni real property. Notarized good. Pero ginagmay lang nga butang, baligya kag bulpin tulo ka buok, ay na lang na. Labi na kung less than 500. Na, ang bulpin karon kay tag 10 pesos. Di na kinanglan na. Di ba? Pwede na nato dili bali-balihon, pero kung yuta, it should be notarized. Sabtalan na ninyo. Dili de balidong instrumento or deed of sale, Sir Frank, kung dili notarized, balido gyapon, pero nagingon ang balaod. It only binds the two parties involved in the contract. Unsay bot ipasabot niya na? Kung ang usa ka document dili ipanotarize abogado, among document binding sa nagbaligya sa yuta o nagpalit sa maong yuta. Each of them can enforce the contract, can enforce different provisions found in the contract to remind the other contracting parties nga you should abide and follow this and that. Pero that only binds between you two individuals. O kana siya dili dawaton sa korte kay dili notarized. Munang diferensya. Naiuban diha unaware. Sipyat ba? Oo. Dala sa siya nga, ay kabala ka. Ako na bahala dito sa korte. Ako nang ipresentar kini maong document. Nalimtan niya paglili dito sa last page nga dili notarized. So gikatawan siya pag-abot sa korte. Ingnon siya sa Picas Panyero, you do not know the law. Nganong kaingon ka man na Panyero? You look at the document. Since you are presenting this as a form of evidence in favor of your client, but look at the document, lacks necessary signature or signature coming from a notary public. Munang angay ganinyo nga tanawon. And any document for that matter, it should be notarized. Munang importante. Ako, gahimo ko og kining sana kanang abang. Ay, akong anak na iyang balay pabangan niya, so gahimo ko og deed of contract or contract of lease. All right. Ginana ko ang gabang
Di ta lang ni notarize ha. Kay di man siguro ta magakasuhay pila ra man ning amount involved. Siya lagi sir salig mo sa kunimo sir na mo kana nako budlay-budlay lang na. So akong gi-explain nga no. Nasabtan po niya. Siya ingon din nana, sir ingon din nana. Kay sa iyang mga nangagi kay kuha man ni siya trabante sa I think he is from Davao. O niya na-reassign siya din sa Cagayan de Oro. Niya nag-rent siya og balay kapangita man siya og balay. So nalipay ko nga naa siya kay at least maka-maintain sa balay. Niya ang rental minus lang. Ako siyang gi-explainan. Amaw naman ako sir karon pag ko kasabot nanigulang nako. Oo. Okay plano. Kanagod mubutho malugod ng need or necessity sa mao nga document kung magkakasuhay na mo. Oo. Ilabi na kung pang long term, no? Gausab-usab ang na sa other contracting party. Na mag-iigon na. Naigon na. Depende, magsabot mo. Maingon ang pikas, dili sir, ato din ipa-notarize. Dili di pwede. Pwede, oy. Hindi man. So, ingon na ka-importante. So, going back sa concern ni mo nga, balido ba ang pagbaligya nga dito sa barangay Himuon, pinaagi sa barangay official. Murag pagsabot na ko, that the barangay official should act as a witness in this form of transaction. Go ahead. Oo. Basta lang sundon ninyo katong ako ang mga pagpahinomdom. Ha? Oo, sige. Ang katong contact number, in kasog doon na mo yung mga pangutana, 0917-704-3210. Okay. Nala, sige. Be, tanaw na to og doon na pabay. Sama nagkakasinabutan. Ma'am Elizabeth, may hapon ni mo diha ma'am. Murag mag-init kayong panahon karon ma'am o. Murag malaos man ta diha o magabaklay-baklay tas daplin. Oo. Mayong hapon po ni Ma'am Faye Bondia. Diha mismo sa Apalas. Pero inining orasan, landong-landong na siguro. Mayong pamanpahon. Fresco ang hangin dito sa bukid. Di naman naglayo sa Ultrawind sa Mountain Resort. To elevated to sa bungtod. Nangaligo ang uban, nag-enjoy gumikan sa kainit sa panahon. So, welcome to Ultrawinds Mountain Resort. Alright, kadyot lang. Kay tanaw na to og basin og na ay lain nga pangutana. Alright, nala sige. Doon ay lain pangutana, walk-in lang gyapon, tanaw na ko. Kay ako magong ginote ng mga kuan ba, unod sa ilahang concern. Sir Frank, may nahitabo. Kadyad lang ha. Nahitabo kung tinuyo nga ako isip usa ka residence wala mahilakip. Kalayo ora heredero din dili residence. Ay naunsa wala malakip sa AGAs. Makagukod ba ako nila? Okay, Sir Frank, unsay mahitabo? Unsay mahitabo kung tinuyo nga ako isip usa ka heredero wala makalakip sa AGAs, makagukod ba ako nila? Okay. Ang AGAs, ambot ipasabot, extrajudicial settlement of property. Kinsay maka-recall, may tugod na ini. Unsa man ning AGAs? Extrajudicial settlement. Ako, makadaghan ako nag-istorya ninyo nini. Kini may tungod sa AGAs. That's why taas kayo akong expectation nga nasabtan ninyo ang extrajudicial settlement. Although, this is uncommon sa mga yano, mga ordinaryong tao, nga mga bukot-bukot lamang
kanang walay property dili yutaan. Pero sa mga tao nga yutaan, sige silang atubang sa AGS, extrajudicial settlement. Sa unsa nga pagi, kadjot lang ha. Ako sa ni tagdon si Ma'am Linlin Huwang. Minaw gyapon siya bisag hapon. Believe sa kunini basta siguro guay kuri-kuri siya diha sa ilaha. Minaw gid siya. No, siya good PM Sir Frank. Mangutana ko unsay maayo buhaton nako kung ipa-transfer sa akong anak, only child. Adi ay ang mga title sa real property. Number 1, pahimo og statement of will and testament. Number 2, deed of donation. Siguro mangutana ka, which of these two is applicable to your only son? Oo. Now, kining may tugod sa testament, nga bot ni mo ipasabot, will and testament. Nagpasabot ni nga valid usab, no? Nga should be nga ang ginikanan buhi pa. Kay sila man ang suwat sa baong nga testamento nga nagapamatuod nga tipik sa baong property gingan na o kinsay excuse me manununod. Okay? Na panalitan bugtong anak ni ma'am, no? Okay, panalitan. Atulom ni kapangutana di ay. Sige, tagsa-tagsaod na to. Direkta sa gihimo og statement of will and testament. Ang katawgon ni sa balaod nga will and testament. Basta nga ni mura bag testamentary succession of property from the parents ngadto mismo sa mga anak. And it should be formed in writing. Naay mga rules nga anging sundon ini. Peligroso kayo og dili na to masunod ang rules, ilabi na ang required nga pirma sa magbuhat sa testamento. Kay naan niya mo sakay sa panahon nga interesado sa mga property, i-contest on niya ang maong testamento nga invalid. So therefore, kung makanuna ka, nining mga butanga nga testamento, mangayo kag advice sa imong abogado unsay buhaton. I suggest a lawyer must be the one to prepare for that. Alright. That is only a suggestion. Why? Because kung ang tagaya mismo sa yuta mao'y magpahigayon sa suwat, holographic will ang tawag na naubos sa atong balaod, walay magdili, valid gyapon. Siya lang pwede makapirma og dili lang malimtan ang pitsa og ang perma sa holographic will. Kini sa kaning mga hingtungdan nga ginikanan ha, nga magbilin sa kabtangan ngadto sa bugtong anak. I-highlight ko lang ang diferensya. Sa ikaduha nga pangutana, kadot lang ha, himo statement, deed of donation or as a gift, kanang dili ko madak-an sa sa bayronon pag-transfer. Salamat pagbasa sa ako ga concern, Sir Frank. Ang deed of donation again is valid. Valid. Ang buti pasabot na kung mag-execute ka og deed of donation, naa kay bayronon nga 6% gitawag na donor's tax o documentary stamp tax. Is it valid for the mother to donate a portion of the property to the only son? The answer is yes. Nobody can question the integrity and the intention of the donor with regards to his own or her own property. Kay imo ka nang katungod kay ikaw may tagaya. Simple lang ayon .
diha mismo sa deed of donation. And it should be in writing, notarized at the same time. To be signed by the donor and to be accepted by the donee. And there is a corresponding payment of taxes kana gitawag nato og donor's tax. Magbayad ta diha mismo sa BIR. Okay? So, number 1, testament, will and testament, pwede gyapon. Number 2, deed of donation, pwede gyapon. Pwede gyapon. Now, usually, kining mga instances, it presupposes nga naitabo ni nga buhi ang atuang mga ginikanan. Kaya ang maka-execute sa will and testament, mao man ang ginikanan. Why? Because they are the owner of the property. And therefore, sa katungod sa pag-dispose sa maong property. Ang ikatulo, as a gift, kanang dili ko madakat sa pagbayad. Gabi-gamay ra magid ni siguro. Ang kung bisan pa og ihatag nimo as a gift, the law allows that. Pero under the law sa taxation, ang gift is equivalent to donation. And therefore, you can still be subjected to a donor's tax. So mao-mao ang atong obligasyon. Mag-gift man sila or an act of donation, no? Kay mao nang intention sa tag-iya sa yuta, naagyapon tay mga obligasyon. Ay lang padak ang butang ko ipasabot kon 20 ka hektaryas himuan lang nga napulo para gamay-gamay. Tiyan nga nung gamay man dili kay ang taxes magbago masabta. Mamanay ang problema. Kadaghan karon sa mga namino karon, ilang mga yuta wa pa rehistro. Nanuman gumikan sa bayronon. Ma'am, I hope nga ma-review na ko ni by Monday pohon kining giingon nimo nga or gi-raise nimo nga question si Ma'am Linlin. Number 1, will and testament. Number 2, deed of donation or gift. Ato ni isgutan may Monday dinhi sa ato nga pagpadagan kay wa na kitay panahon ug oras dinhi sa programang Noda Veritas. Salamat na lang sa inyong pagpaminaw ug dinhi batbato nako ang ato ang topic nga isgutan ni Ma'am unya gabi alas 6:30 ngadto sa pagkatiwas sa programang Kalipay nga Mulahutay uban ni Ma'am Girly. Kung imong pag-ampo sa Ginoo wala niya tumana, ang pasabot na ay mas maayo pang moabot. Wow. Wapo sab kayo, no? Kung imong pag-ampo sa Ginoo wala niya tumana, ang pasabot na ay mas maayo pang moabot. Okay. Sige, salamat. Inyo ning babati din sa Radyo Ultra karong gabi alas 6:30 sa programa uban ni Ma'am Girly. Sa nga sa tungkoyog si Chari Kadami. Kadami matoday? Kandami. Murag tinagalog, no? From the word dami, kandami. Karon ibaw na ko sa apelyido ni Chari. Chari Kandami. Atong kuyog dinhi sa pikas nato nga lawak. Siya ato ang kasangga kanunay sa atong pagpadagan sa atong programa dinhi sa Radyo Ultra. Uban po ni Congressman Lordan Swan, no? Good luck nimo Congressman. Despite sa mga bugal-bugal pagpasipala sa imong kaduganan, saludo ko sa katawhan nga nagsupport diha kanimo para sa lain pang kalampusan sa imong pagpangatungdanan isip usa ka public official. Uban pod ni Agas 1, number 1 kini siya nga member sa City Council nagrepresentar sa District 1 si Agas 1. Atong suportahan, atong paluyuhan nato sila aron makabalik sila og tuloy-tuloy way bugto ang ilang pagpanerbisyo sa katawhan dinhi sa atong syudad para ni Aga o katawhan sa District 1 para ni Congressman Lordan Swan. Okay? Sige,
Pagpasalamat talami, makasaligtas sa Ginoo kay ang iyang plano puro maayo. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.